Magandang hapon po, GM. Salamat po sa inyo pong paunlak na pagkakataon para kayo po yung makausap. Para po sa kaugnay po sa update ng Quezon 2 dito po sa Reyna Pugue area. Kumusta na po, Engineer GM, yung generation charge, kung ito po ba ay bumaba na or napanatili lang or nagtaas po ba? Magandang hapon sa ating lahat na takapasubaybay sa ating radyo Balita Probinsya. Ang tanong mo, JR, yung ating generation charge, bumaba siya. Itong huling nagkausap tayo, medyo mataas siya. Pero ngayon, around 5.6 pesos per kilowatt hour ang ating generation charge ngayon. And ang ating prediction by summer, paparating ang summer, tataas siya eh. And tataas ang demand at maraming establishment ang mga kailangan ng kuryente. So yun yan. So, kumusta na po ang operation ngayon na GM? Maayos naman ang pagpatakbo ng Quezon 2? Oo, JR, kasi ngayong panahon ito, mayroong mga instructions ang Department of Energy and ang National Electrification Administration sa lahat ng electric cooperatives sa Pilipinas na maghanda, ayusin ang ating mga facilities para sa paparating na halalan, itong eleksyon. Kaya ang ating mga field personnel, ang ating mga kawani ay busy upang gawin ang mga preparation na ito. Kasama dyan yung ating mga checking ng ating line facilities, right-of-way clearings, and repairs and maintenance ng ating mga linya ng kuryente. Yan, busy tayo ngayon. Paano po matiyak ng ating mga kababayan, lalo tigit itong, lalo na, nabanggit niyo pong malapit ng halalan, no? Paano po yung matiyak na secure, lalo na ginagamit ngayon, yung VCM na may connection na sa kuryente? Paano po masisiguro ng Quezon ito? Well, mayroon tayong binagamit ngayong bagong technology, itong nakita sa aking likod, itong supervisory controlled and data acquisition. Ito ay ginagamit ngayon natin ni Quezon 2 upang ma-improve and maging efficient yung ating operation. Dito, makikita mo kung ano ang performance ng ating system, saan ba mayroong power interruption. At dito rin, mabilis yung control natin. Immediately, pwede kang mag-shut off o mag-restore ng power in different areas. At ito ay bahagi ng ating paghahanda. Hindi lang sa election ito, kundi paghahanda upang lalo pang mapabuti ang ating serbisyo sa ating kababayan. And ngayong election, ito ay nakamonitor ang ating mga engineers 24/7 para siguraduhin may supply ng kuryente ang ating coverage area, lalong higit ngayong araw ng halalan. Ano po itong tawag nito, GM, digitalization? Yung kanyang control? Yes, oo. Dito sa ating opisina, ay ito ang ating power system ay controlled by a computer na kung saan ang ating engineer ay nakamonitor 24/7. Alam dito kung saan merong problema. Makikita natin dito na for example, merong power interruption sa isang lugar, dito identified agad kung saan madali agad maitatawag sa ating linemen and field personnel para mapuntahan agad. Say may nasirang transformer o merong area na kung saan may naputol na line section, maitatawag agad ng ating engineer, puntahan nyo agad yung lugar niya kasi mayroong problema based on our system here in our office. Gaano po ito kahalaga para sa ating mga kababayan ng ganitong system? No? Gaano ito kahalaga na ka-importansya ito sa ating mga mamamayan? Well, mahalaga ito kasi mas mabilis ang ating aksyon. Napapabilis yung monitoring kumpara nung araw na bago mo mapuntahan o malaman yung problema, talagang step by step gagawin mo eh. So, kumakain ng oras yun at panahon para mo ma-restore o maibalik yung iyong power. Dito, outright makita mo. And ilang segundo lang, pwede kang mag-decide kung anong dapat gawin kasi monitor mo yung parameters ng ating problema sa system. Kaya mahalaga ito. And ang nakakatuwa dyan, JR, nag-invest si Quezon sa technology ito para ma-improve pa natin ating services sa ating mga electric consumers. Yeah. Makibalita pala ako, GM, kaugnay po dun sa part ng Polillo Group of Islands na napag-usapan before, I think last year, yung pagtaas ng kanilang yung generation charge. Kumusta na po ito?
Well, patuloy ang hearing sa Energy Regulatory Commission kasi ang National Power Corporation ay merong apply ng generation charge increase. At itong bagay nito ay tinututulan ng mga electric cooperatives, lalo higit yung mga may isolated areas na kung saan merong isla. Kagaya natin, ang ating Quezalco 2 ay merong isla na kung saan tayo nagsiserve diyan sa Polillo Group of Islands. Sila ay affected dito. Kaya ang grupo ng AEC, Isolated Electric Cooperative of the Philippines, ay tumututol sa application ito ng NPC sa ERC na magkaroon ng generation increase. Kaya nga, hanggang ngayon, hinihiring pa rin ito. Oo. Pero kumusta po ang Quezilco pagdating po doon sa distributions? Wala po bang problema sa supply ng kuryente ang Quezilco? Sa ngayon ay tayo ay nakakontrata pa rin sa GN Power. Ito ay located in the province of Bataan, sa Dinginin, Bataan. And ang ating contract sa kanya will expire until 2026. Kaya matagal pa naman, kaya lang si Quezalco ay nagsisimula na magkaroon ng process ng bidding. Ang tawag natin dyan is Competitive Selection Process or CSP. Magpapabid ulit tayo kung sinong bagong planta ang ating makakontrata dito sa ating bayan ng Reyna Reyna lang. Paano po nakakatulong ang mamamayan sa Quezilco na mapapanatiling nito yung siyempre yung tatag ng serbisyo? Well, mahalaga yung pagkakaisa na tinatawag natin kapag ang ating mga electric consumers at ang Quezalco 2 ay nagkakaisa, lahat ng challenges sa operation natin ay kayang matugunan. For example, yung ating obligasyon sa ating monthly electric bills, kung ito ay natutupad, di tayo din, may pambayad naman sa ating power supply kung saan tayo bumibili. Yung mga ganung bagay ay malaking tulong kay Quezalco 2 upang masustain natin ang operation day by day, month by month, and year by year. Pero wala po bang utang si Quezalco sa mga supplier? Wala. Current tayo, JR. Current tayo. So, lahat ng ating bayarin dyan sa GN Power, sa NPC, sa Renaison, sa NGCP, tayo ay current, and actually, minomonitor yan ng NEA every year. Kapag na-monitor na ikaw ay mayroong utang, mayroong bawas sa iyong puntos bilang isang electric cooperative, ang tawag doon is categorization. So far naman tayo, ang performance ni Quezalco 2, salamat sa ating electric consumers, sa ating MCOs, maganda naman tayo ngayon. Current tayo. So ibig sabihin po ba, yung mga residente rito sa Reyna Pogi ay madisiplina pagdating sa pagbabayad? Yes, supportive sila. May mga pagkakataon talaga na, siguro medyo may mga financial challenges sila. And sometimes delay ang payment, pero generally, supportive, and alam nila yung kanilang responsibility. Usual challenges ng Quezalco pagdating sa mga serbisyo? Well, bagyo. Di ba? Masamang panahon. Kapag may bagyo, tinamaan tayo, yung ating mga facilities nasisira. Affected ang ating serbisyo, affected ang ating collection efficiency, affected ang ating payments sa ating mga power suppliers and other creditors. So, kapag hindi naman tayo binagyo, tumutulong tayo sa ibang electric cooperative na kapatid natin. For example, last year, nung tinamaan ng bagyo ang province of Catanduanes, nagpadala tayo ng linemen para tulungan sila ma-restore. Alam mo, kawawa ang mga kababayan natin na tinamaan ng bagyo sa Catanduanes. So, para mabilis ang recovery ng isang lugar, isang probinsya, kailangan ma-restore agad ng power. And ang mga electric cooperative tulong-tulong. Isama-sama, tulungan ng Catanduanes, ang First Catanduanes Electric Cooperative, para mabilis na ma-restore ang power. At alam mo ba, JR, na matapos ito at mabilis na restore ang power, nagpasalamat ang gobernador ng Catanduanes, ang mga mayors, ang mga leaders doon, sa mga electric cooperatives na tumulong sa kanya. The same thing in Batangas. Ano pong tawag ng team ninyo? Ang tawag dyan ay Task Force Kapatid. Na lahat ng mga linemen na available sa iba't ibang probinsya pupunta doon
sa lugar na tinamaan ng trahedya para tulungan sila. Mm. Libre yon, wala yung bayad. Mm. Oo. Yan yan. So, ano pa pong mga inaasahan sa ating mga kababayan? Siyempre, pagdating po kasi sa necessary na pangailangan pagka maging maliwanag ang buhay ninyo, ang Kiselco to nandyan lagi. So, ano pa pong mga inaasahan na GM? Well, ang ating pong tanggapan patuloy pong naghahanda kasi po mapapansin niyo po, marami ng establishmento sa atin dito ang nagsusulputan. Ramdam po natin ang pag-unlad ng ating bayan. Kasama na po dyan yung Reyna and Pogi. Ramdam po namin kung paano tumaas yung power consumption ng bawat tahanan. At ito pong bagay na ito ay isang challenge sa Kiselco 2 na ating pinaghahandaan. Tayo po ay nagsasagawa ng mga pagpili ng power suppliers kung saan ay mura ang supply ng kuryente upang ang ma-supply naman sa inyo ni Kiselco 2 ay mura din. Ang ating po mga personnel ay patuloy na nagsasanay sa iba't ibang larangan, baging ito ay sa technical at sa financial, upang ang galing na ito ng ating personnel ay maibalik in the form of better service sa ating mga electric consumers. GM, matanong ko lang, kung merong makabayang block sa Kongreso na siyempre patuloy na tumututol sa mga hakbangin na kung saan ay tinatarang check and balance sa Kongreso, ang electrification ba company o magkisa cooperative ng electric company, meron po ba mga nagsusulong o mga representative na maaari makatulong sa ating mga kababayan? Yes, ang ating electric cooperative sa Pilipinas, 121 tayo. Iba't ibang bahagi ng ating bansa. At meron tayong ika nga ay party list na sinusuportahan. Ito nga yung Philreca and APEC, kung saan sila ay incumbent members of our House of Representatives. Itong 19th Congress, tama, na kung saan ay patuloy nilang ika nga ay inilalaban ang advocacy ng mga electric cooperatives sa Congress. Isa dyan, yung House Bill 2151 na kung saan ang panukala ng ating mga kinatawan ay tanggalin na yung value-added tax doon sa kuryenteng ating ipinapataw sa ating mga electric consumers. Alam niyo ba yung ating binibiling generation na power, yung ating power coming from the power plant ay meron patong na value-added tax. And then yung power na yan, kapag dinala sa atin, dadaan yan sa transmission line, doon may value-added tax. Pagdating sa atin, sa Kiselco 2, merong corresponding taxes dyan, ang local government and provincial government and BIR. So, ang suma total niyan, kapag dumating yan sa electric consumers, additional cost sa kanila, about 10 or 11% of the price per kilowatt hour. So, inilalaban ng ating power block representatives na tanggalin na yung value-added tax para hindi mahirapan ang ating electric consumers at siguro ipatong na lang sa iba, huwag sa atin. Pangalawang advokasya ng ating kinatawan ay yung Rural Electrification Program. Alam mo ba, JR, marami pa mga kababayan natin sa Pilipinas ang hindi pa naaabot ng kuryente. Mayroong mga island and islets, may mga sitios and puruks na kailangan pa rin ma-extend or ma-expand ng ating facilities, line facilities, at sila naman maka-experience ng ilaw. Etong mga bagay nito ay sinusuportahan at ika nga pinaglalaban ng ating kinatawan upang magkaroon ng pondo at magawa itong mga bagay na to. Yan. At marami pang iba. GM, dagdag karagda panawagan at mga advisory na hindi ko pa naitanong sa inyo na maaari niyo pong maparating sa ating mga kababayan. But, salamat po sa pagkakataong ito. Ang Kiselco 2 po ay patuloy po na nagsisikap na ibalik sa ating mga member consumer owners ang magandang serbisyo. Tayo po ay patuloy po na nag-i-invest sa ating line facilities, sa ating infrastructures, sa ating pong personnel upang lalo pang ma-improve ang ating services. Kaya hindi po sa hapon nito, amin pong inilalapit sa inyo ang party list po, ang Philreca, number 53 sa Balota, upang may pagpatuloy po ang advocacy ng ating party list para po sa mga electric consumers ng ating bansa.
Maraming salamat po GM sa inyo pong pagkakataon at naway marami pa pong mga kaganapan at mga improvement ng Quezon dito po sa Reyna Pogue area. Salamat po.